Gumulong na ang pagdinig ng Senado kaugnay sa online sugal. Isa sa mga sentro ng pagdinig ang utos ng BSP na ipagbawal na ang online gambling link sa mga e-wallet platform. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan at paano ipatutupad ang utos ng Bangko Sentral sa mga e-wallet? Jiggy, sa darating na linggo o Sunday, dapat wala na raw makikitang icons at links na magdidirect papuntang online gambling sa mga e-wallets. So yan ay para hindi na raw ma-access through e-wallets yung online gambling. Kasunod yan ng naging direktiba o kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na within 48 hours, dapat i-take down ng e-wallet companies yung mga links at icons sa kanilang app para hindi na makataya at ma-access pa ng mga tao. Pero alam mo, Jiggy, hindi pa rin masaya yung ilang mga senador sa inihaing solusyon ng BSP sa Senate hearing kanina. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Ba't kinakalampan ng 48 hours? Sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos na, wala na yung apps na yan. Ba't kinakalampan ulit? Para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento. We heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable. At Mean, ibig bang sabihin kung wala ng link sa mga e-wallets ay makakataya o hindi na makakataya yung mga sugarol? Okay, linawin ko, Jiggy, yung mangyayari starting this Sunday, what is expected ay hindi ka makakataya sa online sugal kung papasok ka sa e-wallet. Kasi matatanggal na supposedly yung icons and links that will direct people to online gambling. Pero kung papasok mismo yung isang tao sa mismong site o website ng online gambling, pwede pa rin siyang tumaya using e-wallets and online banking dahil nakalink pa rin sila doon. Pero alam mo, Jiggy, sinabi na ng mga e-wallet companies gaya ng Paymaya at GCash na tatalima at susunod sila dito sa direktiba ng BSP at i-update daw nila agad ang kanilang mga app. Jiggy. At Mean, 48 hours ang deadlines ng BSP sa mga e-wallet. Bakit daw ganun? Kailangan daw kasi ng sapat na oras, Jiggy, paliwanag ng BSP, hindi lamang ng mga e-wallet companies to take down, tanggalin yung mga icons and links, kundi mismo nung mga customer para i-withdraw yung pera nila dun sa gambling account na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ng BSP, Jiggy. That we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account. Within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag mo ninyo biro-biroin ang komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We're facing crisis. Pero alam mo, Jiggy, sa kalagitnaan ng hearing ay umalma nga si Senator Rodante Marcoleta dahil sabi niya, bakit yung mga e-wallets at BSP ang parang sinisita at sinisisi natin? Ang klaro daw na nagkulang sa regulasyon ay ang PAGCOR. Balikan natin ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Marcoleta at Senator Erwin Tulfo. Ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made the suggestion this morning, but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator But they are the conduit. I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. But let us not naman fry people. Let me At Mean, anong sagot ng PAGCOR sa punto ng mga senador?
Sa Senate hearing kanina, Jiggy, sinubukan ng PAGCOR na kumbinsihin yung mga senador na baka pwede hindi raw total ban yung ipatupad, kundi mas pahigpit na lang na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki daw kasi yung naitutulong ng buwis na nakukolekta nila mula dun sa mga legal at licensed online gambling sites para ponduhan yung ilang programa ng gobyerno. At ang problema daw talaga, Jiggy, nanggagaling doon sa 60%. Sa kabuuan kasi, 100%, 60% dyan, illegal daw yung mga online gambling sites. Pero kung sa legal at licensed sites lang daw sana, may sapat naman silang regulasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng PAGCOR. Marami itong naibibigay na trabaho sa mga Pilipino. Online gaming ay nare-regulate at isang valuable source of income for nation building. Sa aming opinyon, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. At may ano ang sagot ng mga senador sa panawagang ito ng PAGCOR? Pero alam mo, Jiggy, kung yung ilang senador lang ang masusunod, wala raw silang pakialam dyan sa kita na nakukuha ng gobyerno mula nga daw dyan sa buwis ng online gambling sites. Dahil para sa kanila, dapat ipatupad pa rin yung total ban daw talaga dyan sa online sugal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Wala kang pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, Jiggy, ang ipapatawag naman daw ay yung pamunuan ng mga e-wallet companies para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Makati.